Isang makabuluhang araw sa inyong lahat. Panibagong kabanata na naman sa usapin ng impeachment laban sa Vice Presidente. Usap-usapan ngayon na tila nag-atrasan na ang ilang mambabata sa pagboto pabor dito. Marami ang nagsasabi na tila nawawalan na ng momentum ang panawagang ito, at ang iba naman ay diretsyo ng sinasabi na pamumulitika na lang daw ang ginagawa ng iba. Ano nga ba ang nangyari? Bakit tila nagbago ang pananaw ng ilan? May naging usapan ba sa likod ng mga closed doors? Ang sigurado, mahalagang alamin ang katotohanan at hindi magpadala sa mga haka-haka. Kaya naman, patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito at titiyakin na makukuha ninyo ang pinakabagong balita. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panonood. Senado, 16 lawyers. Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang at nakatutok lang sa mga technicalities, sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang, hindi naman yon ang hinahanap natin. It was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Sumunod ang hearing sa March 25, kung saan we settled the preliminary matters, most especially ang pag-issue ng mga subpoena. Then came the marathon hearings of April 14, April 22, and April 29. Doon tayo nakinig sa mga resource person natin. We heard the evidence. We examined the evidence. At sa mga araw na iyan, doon natin naramdaman ang bigat ng ating ginagawa. Yan. May mga sandaling luminaw ang mga sagot at may mga sandaling mas dumami ang mga tanong. Yan. We certainly had our ups and downs. We had our inflows Yung dumami yung katanungan, yun kay Madriaga. Yung luminaw para sa kanila, siyempre yung pinakamabenta, yung sa AMNA. Alam mo, GK, ayusin mo, GK. outflows of testimonies and documents. But through it all, Yan. one thing remained certain. We never went sideways. Hindi tayo naligaw. Nanatili tayong may direksyon. We moved, sometimes slow, sometimes painfully, but always forward towards the truth. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the city prosecutor. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag. For in the end, it is not the absence of struggle that defined us, but the refusal to lose our way.
the discipline to stay the course, and the clarity to never lose sight of where we are going. At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga Yan. na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertipikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Yan. Di rin bumenta yan. Pang-lima, ang COA findings na nag-uutos ng refund na 73 million at 375 million. Pang-anim, ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice-Presidente at ng kanyang asawa. Pang-pito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Pangwalo, ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga kumpanya ng Vice-Presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito, nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging Vice-Presidente at pagpapatakbo ng negosyo. At nitong huling pagdinig lamang, noong April 29, dalawang bagay naman ang napag-usapan natin. Una, ang selyadong kahon mula sa BIR na sa kabila ng matinding debate, hindi muna natin binuksan. Kahit nasa kapangyarihan naman natin na buksan ito. Sabi nga ni Deputy Speaker Janet Guerin, ang puso natin ay gustong buksan ito. Pero ang isip natin, nagsasabing huwag muna. At dagdag pa rito, nagpahayag si Congressman Benny Abante, hindi porket kaya nating gawin ang isang bagay, ay dapat na nating gawin. At ang pangalawa, ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Grabe po itong mga ebidensyang ito, lalo na yung video ng Vice-Presidente. Kong Laila de Lima described it perfectly when she said, noong gabing iyon, Wala na ho tayong re-rebatin eh. Kasi ano na lang to, summary na lang ho ng mga kalukuhang ginawa nila nung mga nagdaang hearing dyan sa Injustice Committee. Naribat na ho natin lahat ng kabalbalan nila dyan eh. Kumbaga ano na lang to siguro, pagpapalala na lang ng paninira kay Bibi Sara. Pero base sa ating nakikita, wala hong mabigat sa mga sinasabi nitong si Bacolao. nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata. Halos bumula ang bibig at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Digamo once again shared her own painful experience as a victim. Pero blooming si Madam ha. Blooming. Yan ang sinasabi ko. Ha? Uy, di ka mo. Pambihira. Palakpakan natin. Diba? Pagka ano, talagang magiging blooming ka, di ba, Madam?
victim Sorry na lang, doon sa kanya namaya pa kasi. of political violence herself. Pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Yan. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. Yan po ang lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo, katulad ng paalala ni Congressman Brian Poe noong nakaraang pagdinig. Seryoso ang tungkulin nating ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan, ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice-Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Yun. Kaya maya't maya ho, pinapakita yung upuan. Kasi yun ang pag gagamitin nilang propaganda na hindi dumadalo si Sara. Walang laman yung upuan, no? Minamayat maya ho nila yan. Tinatawag nitong si Bacolod yung si committee secretary. Nandyan ba si vice presidente? Di ba? Minamayat maya ho yun. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya Yan. mula mismo sa kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay. Ang tagal na palang nandito. Ang kanyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon Yan. sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Hmm. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Nako po. Kaya naman, Doon sa perang ipapakalat nila para mapunta sa Senado yung impeachment na yan. Doon tayo maniniwala. noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Sabi nga ni Congressman Percy Sendanya, Yung. hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. Yan. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President. Yung unanimous daw, hindi totoo yun. Kasi ang daming hindi bumoto eh. Mahigit kayo 60 dyan. Tapos, mahigit 50 lang yung bumoto. Hindi unanimous daw yun, sabi ng mga sinungaling ka, Luistro ha. Then Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. That brings us to today. Ngayon, May 4. Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. Yan. We are therefore here
to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules. Tayo ang Committee on Justice. Bukod tangi ang committee ito dahil sa buong listahan ng mga komite sa Kongreso, tayo lamang ang tanging binanggit at binigyan ng partikular na mandato ng ating konstitusyon. We were given that name for a reason. Today, we hope we have lived up to that name, Committee on Justice. Para sa hustisya, sana naibigay natin ang hustisya sa mga complainant. Hustisya sa vice-presidente sa pamamagitan ng tamang proseso. At higit sa lahat, hustisya sa sambayanang Pilipino. Sana ay panindigan natin ang pangalan ng committee natin. But more than that, I want to take a moment to acknowledge the people behind this work. Hindi biro ang pinagdaanan nating lahat, lalo na ang kapal ng mga dokumentong binasa at sinuri natin. Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating sekretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa kamera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ngayon, habang tinitimbang natin ang bigat ng mga susunod nating hakbang at ang mga posibleng pagsubok na haharapin natin, may isang katotohanang dapat nating alalahanin. Hindi tayo magsisimula sa wala. Ang bawat hakbang natin ay hindi na pabalik, kundi padiretso sa katotohanan. Yan. Malayo pa, pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas. Akala ko bang unanimous yung vote? Akala ko bang in-impeach nyo na siya? Bakit malayo na naman? Dali nyo na sa plenaryo yan, pagbotohan nyo na. Para matapos na, para pag-usapan nyo na yan sa Senado. Kasi habang nandiyan sa House of Representative yan, kung yung mga ini-end nyo lang dyan masiraan si VP Sara, walang naniniwala sa mga kalokohan nyo. Diba? Walang bumibenta sa mga bumibili dyan sa mga binibenta nyong kasinungalingan labang kay VP Sara. Patungong plenaryo. Yan. At patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa. Marami na tayong naungkat. Marami na tayong naisiwalat. At hindi natin hahayaang masayang ang lahat ng ito. Kailangang ituloy ang proseso because this is what justice demands. Because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang, huwag nating baliwalain, huwag nating palampasin. Kapag may kailangang ipaliwanag, huwag tayong titigil hanggat lumabas ang katotohanan. Let us pursue this to its logical conclusion. Otherwise, the cycle of impunity will only repeat. Because we owe it
to the next generation of Filipinos to show them that no one, no matter how powerful, no matter the title, is above the law. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. Yan. If she is innocent, Innocent. let the process clear her. Yan, oh. But let it be done. Eh, paano yun? Pagka sinabi ng mga senador, wala, hindi mai-impeach si VP Sara. Kahit ano pang pa-pronounce mo dyan, pasigaw-sigaw mo dyan, di ba? Pagkagigil mo dyan kay VP Sara, hindi yan makakatanggal kay VP. Ang gawin nyo, dalhin nyo na yan sa Senado. Di ba? Through the light of justice, Yan. not the shadows of silence. Ituloy na natin ang huling hakbang Tuloy ng na yan. yugtong ito Yan. para sa katotohanan, Mm. para sa sambayanang Pilipino. Esteemed colleagues, beloved countrymen, malayo pa, pero kahit papaano, sa totoo lang, malayo na. Maraming salamat po. At this juncture, may we direct the committee secretary to manifest to the committee whether the committee report, the attached resolution, as well as the articles of impeachment have been sent to the members of the Justice Committee, the respondent Vice President, as well as the complainant. Comsec? Thank you, Madam Chair. We confirm that the committee has forwarded the articles of the committee report, the House resolution setting forth the articles of impeachment to all members, regular and ex officio, of the Committee on Justice. However, we have not furnished the complainants and counsel, respondent and counsel of copies of the same, and we intend to do that after the same has been approved and by the committee, and the number of the resolution has already been inputted in the copy of the same. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, The Honorable Chel Jokno is recognized. Yan, si Chel. before we proceed to the consideration of the report and draft resolution, may I be allowed to make a brief manifestation? This is all in conjunction with the Chair's opening statement. You may proceed, Honorable Jokno. Thank you, Madam Chair. Sa panahon ngayon na maraming tayong kinakaharap na problema, sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, itong mababang pasahod at yung krisis sa Middle East, marami pa rin nagtatanong o meron pa rin nagtatanong kung bakit ba itong impeachment na ito? Ito ba'y aksaya lang ng oras? Kasi naiintindihan ng ating mga kababayan na politika lamang yung ginagawa niya. Yan. Paninira kay VP Sara sa 2028. Kaya tinatanong kayo, ang dami nating problema, yan ang inaatupag nyo. Bakit? Nasasaktan kayo? Kasi totoo naman. Ang dami nating problema, yan ang pinag-aatupag nyo. Ng mga lingkod Talaga bayan. itong si Bugs Bunny. Of course, alam natin na ang kaduluhan ng impeachment ay pananagutan. Yan. Pero kailangan siguro natin bigyang diin na ito ay isang hindi ordinaryong proseso. Ang impeachment ay likha mismo ng ating konstitusyon Yan. para magkaroon tayo ng isang mabisa at mabilis na mekanismo, hindi lang sa pananagutan, kundi para malaman kung tampat o hindi ang isang lingkod bayan na napakataas ang kanyang power at responsibility. Kasi po, pag hindi tampat ang lingkod bayan, ang resulta
ay korupsyon. Ang bawat pisong nawawala sa korupsyon na napupunta sa bulsa ng isang opisyal Yan. ay pisong ninanakaw sa pinahirapang pera ng ating mga taxpayers. Ako po. Ang pondo natin ay hindi dapat ginagamit para sa bulsa lang o sariling interes, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Deserve ng ating mamamayan ang mga leader na magpapatibay sa ating mga institusyon. Hindi lang yung mga magpapabagsak nito o magkapapakurap ng pera ng bayan. And that is why, Madam Chair, impeachment is so important for our nation even in this time of crisis. Hindi po madali ang mga nakaraang buwan para sa mga miyembro at chair ng committee. To determine probable cause, we had to look into every piece of evidence and make sure that we did not miss anything. Kaya dahil dito, I think we should commend our chair, all the members of the Committee on Justice and all the secretariat as well, beginning with the committee secretary, dahil wala tayong ginawang shortcut, hindi tayo sumuko sa mga banta. We did the work that the Constitution required of us. Kaya po, sa pag-usad ng impeachment case, huwag sana natin kakalimutan. We are doing this para ito sa mga pamilyang nagtitiis sa presyo ng bilihin habang nilulustay ang pera ng bayan. Sa mga manggagawa, mga magsasaka, at mangingisda na talagang nagkakanda, kuba na sa kahirapan pang araw-araw sa kabila nitong nakikita nating korupsyon. At lalong-lalo na para sa mga kabataan natin na nangangarap ng isang magandang kinabukasan at naghahanap ng hustisya at pananagutan. Maraming salamat po, Madam Chair. All the manifestations of the Honorable Jokno are noted by the committee. Now we are formally opening the floor for our agenda for today's hearing. That is the approval of the committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Madam Chair. The Honorable DSJ Suarez is recognized. Madam Chair, insofar as every member of the committee has been given a copy of the committee report, I move for the approval of the committee report and the attached resolution setting forth. Akala ko pa naman ngayong araw na to, diretsong plenaryo na tayo. Maririnig na natin yung mga tanong itong si Congressman Erice, itong si Congressman Marcoleta, di ba? Kaya nandiyan po, yung Justice Committee pa rin pala ho tayo ngayong araw na to. The articles of impeachment against the Vice President, Sara Zimmerman Duterte. So moved, Madam Chair. Madam Second, Chair. Madam Chair. Madam Chair. Before we take up the motion, let us acknowledge first the Honorable Laila De Lima. Thank you, Madam Chair. Just like the rest of the members Si of Sabo. the committee, this representation received the final drafts of the 3 documents. The committee report, the resolution setting forth the articles of impeachment, and lastly, the articles of impeachment itself, which is supposedly to be attached to the resolution setting forth the articles of impeachment. Since yesterday, I submitted to the committee secretariat piecemeal certain proposed revisions or corrections on these 3 documents. And this morning, I again submitted to the committee secretariat and even to the office of the Honorable Chair the final set of my proposed revisions or corrections, consisting mainly of clerical or typographical errors and even some substantive errors, but mostly clerical or typographical errors for the consideration of the committee before the final approval of the same. Thank you, Madam Chair. I would have wanted to make a manifestation individually of those proposed revisions, but it might take time. So I'm just making that general manifestation of my submission of those proposed corrections or revisions. Thank you. In response to the Honorable De Lima,
may we place it on record that all the requests for clerical and typographic corrections to the committee report have been adopted already by the Secretariat, only that we do not have the luxury of time to reproduce to such number of copies to provide all members present today with a revised copy of the committee report. But let it be placed on record that all the requests for corrections of clerical and typographical error have been adopted by the Secretariat. Madam The Honorable Chair, Jokno is recognized. Madam Chair. I have a few substantive matters I'd like to move for amendment to insofar as both the report and the attached articles are concerned. First, Madam Chair, on page 7 of the draft House resolution, it states at the bottom of page 7, and I quote, Respondent Vice President Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust by committing plunder and or malversation, graft and corruption, and other high crimes, and I emphasize this part, in amassing and converting the amount of not less than 100, I'm referring to page 6, I stand corrected, which states that the Vice President committed corruption, etc., in amassing and converting the amount of not less than 500 million pesos from the confidential funds allocated to the Office of the Vice President for the years 2022 and 2023. Naku, bakit 100 million lang yan? Nakala ko bang bilyones yung mga yung mga kalokohang ginawa ni Sara Duterte. Kala ko bang bilyones? Badang milyon lang yan. Pambira talaga tong si Bugs Bunny, oo. Ang tanong dito, makukonbinsi kaya ho nila yung kanilang mga kasamahan dyan sa House of Representatives na pumirma dyan sa impeachment na yan. Gayong alam naman ng karamihan dyan sa mga congressman na yan na walang budget at hindi gusto na sambay ng Pilipino yung impeachment. Yun ang problema ho natin. No? Tuloy mo, Bugs Madam Bunny. Chair, my concern here, and I'm making this motion to make this consistent with the attached articles, is that if you look at the record of the Commission on Audit, the first 125 million pesos given to the Vice President in 2022, only 73 million pesos of the 125 million was disallowed. And that was also the subject of the appeal made to the Commission on Audit and Bank. If we say not less than, we may be able to prove that there was amassing and converting of around 435 million, if my addition is correct, but it may not reach the amount of 500 million. So to avoid any technicalities later, that there may be objections that we did not prove not less than 500 million, I move that we simply